Before I start, okay, magpapabistado muna po ako. Usually people call me Sir Ed because I am teacher by profession. Pero kung habunin dong Sir Ed, kasi karalasihan na naman yan, Sir na naman. Di pwede man Kuya Ed. Okay po? Kaya ba? Okay, isang A naman dyan. Eh! Ayan. Sige, very good talaga mga taga Light of the World. Sige po. So nganyan, actually po, kang chinat po ako ni Ate Yanya Nindo last week. Last week, ayan. Speed lang po baga ano. So, kan chinat niya po ako, sabi niya sa kuya, Kuya Ed, pwede po ngayong ikaw maging speaker for this Spotlight Sunday, so on and so forth. Sabi ko, ay may pong problema. It's my pleasure and honor to be with the youth and young adult of Light Naga. So sabi ko sa iya, anong sa tuyang topic? Ika na po ngayon bahala. Uy, ito talaga po ang simbag na masakit-sakit ng kadikit. Ika na po ang bahala. So sabi ko man po kay Lord, Lord, ako na daw po bahala. So, agad po ako kay Lord ng prayer. And paglaw ko po digdiyo, ako po kaya, day man po ako nag-aaram kang verse na ginagamit po nindo sa Spotlight Sunday. So nahiling ko po, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify the Father in heaven. Sabi ko, pareha sa topic ko. Ayan. So, pareha sa topic ko. So, ikaw na po kamong idea kung ano po ang topic ta for this afternoon. Sige po, yan po ang slides ko dyan. Ayan. Sige po. So, our title for this afternoon's preaching will be, Let Your Light Shine. Sige nga, pakisabi nga sabay-sabay. Okay. Bakit ito, Sir Ed? Ang daming topic, pero bakit ito? Because, sabi ni Lord, magpapasukan na. Sino po ang excited sa pasukan? Lord, salamat po sa 3 estudyante na excited sa school year na ito. Ulitin ko po, sino po ang excited for this school year? Salamat po Lord sa 5. Okay, nadagdagan po sila. Pero mamaya po, I hope that we will be having new perspective on the classes. Kasi karamihan po sa inyo is mga estudyante. And para naman po sa may mga work, I hope na magkaroon din po kayo ng bagong perspective when it comes to work. Okay? By letting your light shine po. So sige po, let's proceed. Ano ba? Ayan, okay. So sige, sabi po dito, basahin natin yung verse natin for this afternoon. Sabi dito, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. It's the same way, let your light shine before others, and that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So sabi po yan sa Matthew 5, verse 14 to 16. Sige po, bago po tayo magsimula, we will be praying to ask the Holy Spirit to guide us, okay? Sa gagawin po nating pag-aaral ng kanyang salita. So let's bow down our heads and let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa hapon pong ito. Nakikita mo po Panginoon ang puso ng bawat isa na naririto po Panginoon, handang magpasakop, handang makinig sa iyong salita po, Panginoon. Kaya po, hiling at dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo ang kanilang mga spiritual eyes, spiritual ears po, Panginoon, that they may be sensitive with your word, Panginoon, sa hapon pong ito, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makuha po, Panginoon, kung ano man po ang kailangan namin sa salitang ito po, Panginoon. Ito man po ay encouragement. Kung kailangan po, Panginoon, kaming i-rebuke, let it be, Panginoon, so that we can grow in your word, Panginoon. Ako rin po, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ko at pagkakasala ko po, Panginoon, at inihingi ko po, Panginoon, na gamitin mo lamang po ako bilang iyong instrumento ng iyong salita po, Panginoon, upang mabigyan po, Panginoon, ng kalakasan itong mga kapatid ko na narito sa lugar pong ito, Panginoon. Mapabata man yan, mapayang adult man yan, Panginoon, mapayouth man yan po, Panginoon, alam ko, kikilos ka at magsasalita ka sa mga puso ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito. Ikaw po ang madakila, mapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Okay po. So, bago po tayo mag-proceed, may tatanong muna po ako dito. Sino po dito yung mga baguhan? First time? First time? Wala namang first time. Ay, may isa. Dalawa. Si CJ na baguhan. No? Sige. So, may isa pong baguhan. Welcome po sa Light of the World. Ayan. Pero sa mga datihan po dito, ayan, may mga datihan, matagal na. Ayan, very good. So, be proud. Ayan, matagal na po tayo sa Lord. Ngayon, ba't ko natanong yan? Ba't mo yan natanong, Sir Ed? Because I want to know
kung sino po sa inyo, lalo na po sa mga matagal na dito sa church, yung sigurado na ligtas sila. Sino yung siguradong ligtas sila? Taas ng kamay. Okay po, salamat Lord sa 10. Ulitin ko po yung tanong, sino po ang sigurado na ligtas sila? Taas po ng kamay. Amen? Amen. Sir, paano mo naman nasabi na ligtas na tayo bilang isang Kristiyano? Ang sabi po dito, it was the assurance of the Lord that we are standing. Diba? Doon po tayo umaapak sa assurance na binigay po sa atin ng Panginoon. Ang sabi po dito, for it is by grace you have been saved. Okay? Dahil daw sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Sa paanong paraan? Sa pananampalataya. Nung nilagay po natin yung pananampalataya natin kay Kristo, tayo po ay naligtas. That's the assurance. At ang sabi po dito, and this is not from yourselves, but it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Diba? That's the assurance of the Lord. Na tayo daw po ay mga ligtas na kung tayo po ay nilalagay natin yung pananampalataya natin sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Nakukuha po ba natin yon? Okay? And that's a basic elementary lesson about Christianity, right? Nung una tayong mapunta dito sa church, nung unang in-invite po tayo, ito po yung unang binigay sa atin na lesson. It's all about faith, right? So faith, okay? At sabi dito, hindi daw sa pamamagitan ng iyong mga gawa kaya ka naligtas. Unfortunately, there are a lot of Christians who demonize works. Okay? Anong ibig sabihin mo, Sir Ed? Ganito. May mga nagsasabi, ay, ligtas ka na, wala ka nang dapat gawin. Diba? Narinig nyo na yan? Ligtas ka na, wala ka nang dapat gawin. Okay na. Kahit gumawa ka ng kung ano-anong mga kabulastugan, dahil ligtas ka na, okay na yan. That's a false gospel. Nakukuha po ba ninyo? Okay? Bakit, Sir Ed? Usually po kasi, yung mga ganitong klase ng preacher or mga nagsasalita, kunwari daw sa Panginoon, ay pinuputol po ang Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Bakit? O, di ba, sabi ko sa inyo, gumamit kayo ng Bible, di ba? Kasi po, may karugtong po ito. Ano ang karugtong niya? Sabi dito, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. What I am saying, naligtas ka dahil may gagawin ka para sa Panginoon. Amen po ba? Okay? Yes, walang kinalaman ang good works sa salvation mo, pero ang good works mo ang magpapakita ng tunay na salvation mo. Nakukuha po ba ninyo? Sabi sa John, by their fruits, you will know them. And you will say that they are truly my disciple. Ibig sabihin, sa prutas natin makikita kung tunay ba tayong ligtas. Kaya wag po nating iisipin na wala po tayong gagawin. Okay? Kasi meron po. Sabi nga ni Lord, it was prepared for us beforehand. Wala ka pa dito, prepare na ng Panginoon ang ministry na paglilingkuran mo. Nakukuha po ba ninyo? Kanina tuwang-tuwa po ako kay kay Christian, tama? Kay Christian, di ba? Talagang passionate about worshiping the Lord. Imagine ninyo, hindi pa nililikha ng Panginoon, wala pa sa mundong ito si Christian, plinano na ng Panginoon yung ganyang gawain para sa Kanya. Sino po ba natutuwa doon? Imagine po nyo, amen? Di ba? Amen. Ang ganda, di ba? Ang ganda. And, unfortunately, ito po ang nakakalimutan natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga po dito, ang tao daw ay nilikha upang purihin, sambahin, at paglingkuran ang Diyos na ating Panginoon. That's our prime purpose. Okay? Kung nagtatanong ka ngayon, Lord, bakit mo ako niligtas? Sino ba ako? Bakit mo ako niligtas? Kasi meron po siyang ipapagawa sa inyo. At ano po yun? Upang purihin, sambahin, at paglingkuran ang ating Diyos. At ito po yung dapat nating ninanais everyday. Di ba may commercial? Di ba may commercial na, para kanino ka bumabangon? Ayan, di ba? Alam niyo yun? Di ba? Di ba? Ano yun? Jayco, tama? Ay, hindi, Nescafe. Buhay pa naman yung iba. Okay? So, sige. Sabi sa Nescafe, para kanino ka bumabangon. And I hope, bilang mga Kristiyano po, ito po yung dapat nating mindset every time na gumigising po tayo. Ano po yun?
ang lahat daw ng hiling at nais natin, sa lahat ng bagay ay masumpungan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at gawin ito sa paglilingkod. Ang ganda po nito sa Ingles. Sabi dito, our one desire and choice should be to find God's will in all things and to serve Him accordingly. Diba? Para kanino ka bumabangon? Kung Kristiyano ka, ang sagot mo dapat sa Panginoon para sa kapurihan at kapasalamatan ng Kanyang pangalan. Amen po ba yon? Amen. Mukhang galit kayo Amen po. Okay? So, naiintindihan po ba natin? That's our prime purpose bilang mga Kristiyano. Kaya nga po, ako po, just to share with you, ako po, very proud po ako sa pangalan ng church natin. Diba? Sino po ang nagagandahan sa pangalan ng church natin? Light of the world. Pangalan pa lang ng church natin, alam mo na ang mission mo bilang isang Kristiyano. Ano yon? Maging ilaw ng sanlibutan. Nakukuha po ba natin? Okay? And now, tignan po natin. Grabe naman pala, Sir Ed. Okay? Opo, grabe po talaga ito. Okay? Kaya po, kailangan po nating maintindihan yung identity natin bilang isang light bearer. Diba sabi natin, we are the light of the world. Ang tawag pa nga natin sa mga sarili natin dito sa church, mga kailaw. So ano bang ibig sabihin nun? What does it mean to be the light of the world? Now, sabi po dito, sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. May dalawang light of the world sa Bible. Sino yung dalawang light of the world? Number 1, si Jesus. Pangalawa, tayo. Okay? Pero we need to understand that our light comes from Jesus. Para po tayong buwan. Okay? Na nagre-reflect lang ng tulay na ilaw ni Kristo. Nakukuha po ba ninyo? Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay dapat refleksyon ng ginagawa ni Kristo. Nakukuha po ba ninyo? Si Paul, ako ito po, challenge ko po ito sa inyo. Challenge ko din po ito sa mga young adult and youth sa Pakol. Ang sabi ko sa kanila, kaya mo bang sabihin yung sinabi ni Paul na imitate me as I imitate Christ? Kaya nyo po yun sabihin? Harap-harapan. Lawrence, imitate me as I imitate Christ. Kaya ninyo yun? Kaya nyo yun? Diba? Sir Ed, di ko pa po kaya. Diba? Kasi ang hirap po talaga nun. Diba? It really takes you a lot. Okay? Experiences from the Lord, revelation from the Lord for you to able to do that. Si Paul, ang tapang niya, di ba? Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. I hope masabi niyo po yan sa mga kapwa ninyo Kristiyano. Di ba? Masabi ni Lawrence Kayan yan, imitate me as I imitate Christ. Di ba? Ang ganda nun. Imagine niyo po kung lahat po tayo ay Christ-like dito. Di ba? Ang ganda nun. Di ba? Lahat tayo nagbibigayan, lahat tayo nagmamahalan. Kasi po, yung lahat ng yun ay nanggagaling lamang kay Kristo. Hindi natin yun original. Tandaan po natin, mga kapatid. Okay? Yung pagmamahal, yung ginagawa natin bilang mga Kristiyano, hindi po yun galing sa atin. It's only a reflection of what we have from Jesus Christ. Yung nakuha natin kay Kristo, yun po yung nire-reflect lang po natin. Okay? Kaya nga, tignan po natin ito. Diba? Kilala niyo po ba yung inventor ng incandescent bulb? Si Thomas Edison, diba? Sabi dito, just as Edison's invention transformed the world by bringing light into darkness, our presence as Christians is meant to illuminate the world with the light of Christ. Sabi nga po dyan sa Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord, live as the children of light. Dati daw po mga kapatid, nasa kadiliman po tayo. Nung hindi pa po natin nakikilala ang Panginoong Hesukristo, nasa kadiliman po tayo. Pero ngayong ligtas na tayo, di ba nagtanong ako kanina sa inyo, di ba? Ngayong ligtas na tayo, dapat nagliliwanag po tayo sa mga madidilim na bahagi ng daigdig pong ito. Nakukuha po ba natin? O baka ang problema, dagdag ka pa sa nagpapadilim sa mundong ito. I hope not. Okay? Sana hindi.
Sana hindi kayo yun, sa ibang church. Hindi ba, joke lang. hindi, di ba? Pero bilang Kristiyano, sana po, hindi po tayo nagpapadilim sa mga lugar na kung saan po tayo ay naroroon. Nakukuha po ba natin? Okay. Ngayon, Sir Ed, sabi mo, makukuha natin yung liwanag natin kay Kristo. So, paano ko yun gagawin araw-araw? Okay, di ba? Ang ganda. So, ngayon, ito po, tanong ko po sa inyo, last school year, sa mga estudyante, okay, last school year, may mga nakita ba kayong binubuli? Oh, yes, di ba? But that's very common. According to the DepEd, that's one of the common things na nangyayari po ngayon sa mga schools. Not only in the public school, ako po nasa private school, nangyayari din po yan sa amin. Okay, yung mga bullying, tapos, yun, mga ganung bagay po. Ang tanong, may ginawa ka ba nung may nakita kang bullying sa school mo? Or sa work, bilang mga young adult, may mga young adult tayo dito. May nakita ka bang mga injustices na nangyayari sa office ninyo? Ang tanong, may ginawa ka ba? Ba? Kung ang sagot mo ay yes, congratulations. You are lighting the dark world sa lugar mong yon. Pero kung ang sagot mo ay no, kapatid, may problema tayo. Okay? Bakit? You are not doing your purpose as the light of the world. Nakukuha po ba natin? Sabi dito, have you considered doing something simple, like simple acts of kindness, such as helping a new student, standing up against bullying, and being a friend to the lonely? O baka din ina-exclude natin sila? Bahala ka dyan sa buhay mo. Introvert ka, bahala ka dyan. Basta kami, okay kami. We are happy with Christ. Diba? Yun ba yun? Diba? Ang pagiging light of the world po, nakikita po yan on how we treat other people. Diba? Kahit pa ipalandakan mo, i-post mo sa Facebook mo na, I am the light of the world. Pero hindi mo naman ginagawa sa buhay mo, you are deceiving yourself. Diba? Sabi sa James. Diba? Kung may ginagawa ka, pero may pinaniniwalaan ka, pero hindi mo naman ginagawa, niloloko mo ang sarili mo. Okay? And now, may papakita po ako sa inyong example kung sino itong mga tao na they really stand up, okay? Doon po sa purpose po nila bilang isang tao. Kilala niyo po ba itong taong ito? Si Malala Yousafzai, tama ba? I hope I pronounce her name properly, okay? Sabi po dito, si Malala Yousafzai, okay? Despite facing immense danger, stood up for the right to education for the girls in Pakistan. Her bravery and advocacy shone a light on the issue globally. Ito pong si Malala Yousafzai, okay? Doon po kasi sa Pakistan, okay, just to give you a background, sa Pakistan po, bawal mag-aral ang mga babae. Okay? So, bawal, and the Taliban, yung mga parang groups po doon, mga extremists, galit sila sa kung sino man yung magsasabi na, dapat yung mga girls, mag-aaral, ganito, ganyan. And ito, si Malala Yousafzai, she was just 14 years old that time, and she, okay, bravely, okay, promoted education to the people. Talagang kinakalaban niya yung mga Taliban. Sabi niya, hindi, dapat yung mga babae, dapat may education sila, so on and so forth. Umabot sa punto na binaril na po siya ng mga Talibans. Okay? Dahil kulit mo sabing bawal ang mga babae na mag-aral dito eh. Pero alam niyo po ba yung nangyaring yun? It showed the light, okay? Na sa global scale, na may ganito palang problema sa lugar na ito. Naging aware yung buong mundo dahil dun sa ginawa ni Malala Yousafzai. Imagine po ninyo, she's not a Christian, obviously, as you can see in the picture. Diba? However, nagawa niyang magpailaw ng sanlibutan. Diba? Because of her bravery and advocacy towards what is, quote-unquote, injustice that is happening in their place po sa Pakistan. May isa pa. Ito po, si Mr. Chen. Medyo maliit ata yung mga text. Pero kilala niyo po ba si Mr. Chen Si? Si Mr. Chen Si po ay isang Chinese. Okay? Sa China, alam naman natin, sa China walang religion. Bawal ang Christianity, right? Pero ito pong si Chen Si, tinawag po siyang Angel of Nanjing. Okay? So, Angel of Nanjing, and usually, tinatawag rin po siyang the suicide catcher. Bakit suicide catcher, Sir Ed? Nakikita niyo po ba yung tulay sa likod niya?
Ang tawag po dyan sa tulay na yan is Nanjing Bridge or tinatawag rin na Yangtze Bridge or minsan tinatawag rin na Suicide Bridge. Bakit? Diyan po sa tulay na yan, marami na po ang nagsusuicide na mga Chinese. Okay? So trigger alert, marami pong mga tumatalon po dyan. Imagine niyo po, at hindi po yan basta katulad ng Naga River natin, kapag tuwang-tuwa ka pa, malakas po ang agos po dyan, and malalim po yan. Okay? And ito pong si Mr. Chensi, every weekend, okay ha? Every weekend, ang ginagawa niya po, gamit yung kanyang binocular, nakikita niyo naman po siguro yung binocular niya, diba yung parang sa mata, nag-aabang po siya ng mga possible na mga tatalon sa bridge. Okay? At anong ginagawa ni Mr. Chensi? Kinakausap niya po. Yeah? Tatalong ka. Baka kailangan mo lang ng kausap. Diba? One time nga daw, according to Mr. Chensi, nung siya in-interview po ng mga reporters, sabi niya, meron daw isang tao dyan na talagang hindi niya daw alam kung anong gagawin. Lubog siya sa utang, so on and so forth. So sabi niya, gusto niya na daw mamatay kasi wala nang paraan. Diba? Lubog siya sa utang and everything. Ang sinabi lang ni Mr. Chensi that time, sabi niya, o sige, tutulungan kita. Ano bang kailangan mo? Meron ako ditong savings. Ibibigay ko na sa iyo lahat. Huwag ka lang tumalon. Nag-iba yung isip ng taong yun. May pag-asa pala. May tao palang handang tumulong sa akin. Yun. Napalitan yung kanyang suicide thoughts with a happy thoughts, with a thanksgiving thoughts. And nung in-interview po si Mr. Chen, ang sabi niya, I am not a great man. I am just doing what I should do. Bilang isang tao. Imagine, two persons who are not Christians can light the world. How about us, Christians? Kaya ba nating gawin yung ginawa nitong mga extraordinaryong taong ito? Diba? Hindi tayo pwedeng magrason. Sila po kasi Sir Ed, ganito, ganyan. Remember, in Acts chapter 1, verse 8, sabi ni Lord, but you will receive power. May kapangyarihan ka sa loob because of the Holy Spirit. Anong ginagawa mo sa Holy Spirit? Ini-empower ka ba niya? Nagpapa-empower ka ba? O hindi mo ginagamit? Dahil okay ka na. Save na ako eh. Diba? May ginagawa ka bang impact sa buhay ng ibang tao? Katulad po nung dalawang example natin. Sabi po dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 12. Sir Ed, ang hirap naman kasi niyan gawin. Yung maging patient, maging kind, maging humility. Hindi mo alam, Sir Ed, ang pinagdadaanan ko sa school. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko sa work, so on and so forth. Sa bahay, hindi mo alam, Sir Ed. Kaya nga ang sabi dito, clothe. Suotin mo ang damit. Hindi ikaw yan talaga. Kailangan mo ng tulong, which is ang Holy Spirit. You need the Holy Spirit for you to be able to do such things. Kasi po, ang nature ng tao, hindi po talaga siya susunod sa gusto ng Panginoon. That's the nature of human person. Pero, ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit? Tina-transform niya po tayo. Diba? Diba? So, tina-transform niya po tayo to be a people that is chosen for God's purpose. Amen po ba tayo dyan? Amen. Ayan. So, sige. Mukhang galit na kayo. Sige. Sige po. Sabi nga dyan ni Mother Teresa, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Ayan. Diba? Hindi mo kailangan gumawa ng mga malalaking bagay. Ay, gayahin ko si Mr. Chen, pupunta din ako sa Colgante, Sir Ed. Mag-aabang ako ng mga pwedeng tumalon dyan. Hindi mo kailangan gawin yan, kapatid. Okay? Yung simpleng pagmamahal mo sa katabi mo, looking after him or her, tanungin mo, okay ka lang ba, kapatid? It's already a great things. Because if you do it with great love. Amen po ba? Okay, so sige, amen po. Ngayon, sabi po dito, number 3 tayo, ang bilis lang, di ba? So sabi dito, number 3, overcoming challenges to shine. Opo, mahirap. Ako na po nagsasabi sa inyo, even ako po nahihirapan. Sana na-encourage kayo doon. so, ako din po, nahihirapan din po na maging liwanag
ng sanlibutan pong ito. Pero, ano po yung dapat nating maintindihan bilang mga Kristiyano? Ang sabi po dito, the enemy seeks to dim our light through fear, doubt, peer pressure. Too many times po, ito po yung sinasabi sa atin ng dyablo, ng ating kalaban. Sinasabi niya, oy, wag mo nang gawin yan. Di mo yan kaya. Diba? Yung mga tao, ano yan, aalis yun sa presence mo kasi mawiwirduhan sila sa'yo. Wag na, mas masaya dito. Wag ka na dyan sa church. Mag-inuman na lang tayo. Ganon, di ba? Nangyayari po talaga yan. Ang hirap maging liwanag ng sanlibutan kung ang nasa paligid nyo po ay puro kadiliman. Mga madidilim, di ba? Mga madidilim, dumilim ang paligid, di ba? So ganun po talaga, di ba? Mahirap po talaga. It's really a struggle, di ba? Kung hindi po kayo nag-i-struggle, very good. Pero that's impossible, okay? As far as the Bible is concerned, mahirap po talaga. Sabi nga po dyan sa Bible, di ba, sabi ng Biblia, in this world, you will have trouble. Ang pagiging Christian, trouble na kaagad po yan. Kaya po, sabi ko nga po dun sa mga youth at young adult po sa Pakol, sabi ko sa kanila, Christianity is not difficult, it is impossible. Okay? Tama po ba? Christianity is not difficult, it is impossible. Diba? Mantakin mo araw-araw, diba? Sinusubok ka ng Panginoon. Paggising mo pa lang, nandiyan na yung cellphone mo, katabi mo. Sinusubok ka na kaagad. Diba? Ano ba? Itubo ba na? Or magpe-pray muna ako kay Lord? Ganun po talaga. It's really a struggle. Pero, kailangan po nating i-counter po yun sa pamamagitan ng daily prayer. Sino po ba dito ang araw-araw nananalangin? Amen. Or nananalangin lang pag may food. So sana po, wag naman pong ganun. Reading the Bible. Sino po ang nagbabasa ng Biblia dito araw-araw? Opo, Sir Ed, isa lang verse. Okay na yon. O sige. Sino dito yung palagi nag-a-attend ng mga ganitong service? Amen? Amen. Lahat po ng mga nabanggit ko po ay kaparaanan upang tayo po ay lumakas sa Panginoon so that we can be strong in the Lord. Bakit po? Remember that we have 3 faculties as human. Ano yon? Body, soul, and spirit. Diba? And kung ang body po natin ay nangangailangan ng pagkain, so yung ating spiritual din po ay nangangailangan din po ng pagkain. At ano po yung pagkain spiritual ng ating spirito? Prayer, Bible reading, and fellowship with other believers. Unfortunately, a lot of Christians forget about these things. Okay na ako, malakas na ako kay Lord. Kayabangan po yun, kapatid. Okay? Kayabangan po yun. Yung hindi mo pag-pray, yung hindi mo pagbabasa ng Bible, at yung hindi mo pagsama sa mga ganitong fellowship, isang uri po yun ng kayabangan sa Panginoon. At alam naman po natin na ayaw ng Panginoon sa kayabangan. Diba? Bakit? It's as if sinasabi mo sa Panginoon, hindi kita kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Diba? Kaya po tayo nagpipray because we admit to the Lord na hindi natin kaya. Kaya tayo nagre-read ng Bible kasi sinasabi natin sa Lord, Lord, kailangan ko ng wisdom mo para sa mga desisyon ko sa buhay na ito. Kaya po tayo nagpe-fellowship with other believers because alam po natin na mahina tayo kapag watak-watak po tayo. And that's the reason why we need to do such things para maging ilaw po tayo ng sanlibutan. Okay? Para mag-grow ka po bilang isang Kristiyano, kailangan mo po itong gawin araw-araw. Practice. Exercise your faith. That's the thing na kailangan po nating gawin. Sana naman po pagpunta natin sa langit, bilang mga Kristiyano, sana hindi ko naman po kayo makita na butot balat yung spirito ninyo. Okay na yun, malnourished ka ngayon, pero pagdating natin sa langit, sana mataba po tayo, mataba yung spirito natin. Okay, bakit? Kasi po nag-invest po tayo sa mga ganitong bagay. We invest in spiritual matters of the Lord. Nakukuha po ba natin? And ito po, di ba sabi ko sa inyo, importante po sa ating pagpasok sa school, dapat maintindihan po natin itong bagay na ito. Sabi po dito, you become the company you keep. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Sino ba yung mga kalagi mong kasama? Mga Kristiyano ba yan? Nakakatulong ba siya sa paglago mo bilang isang Kristiyano? Sino ba yung mga kausap mo? Sino ba yung mga nakakasalamuha mo? Sabi nga niyan, birds of the same feather are the same birds. Joke lang.
Ano, pero seryoso na kayo, ha? Birds of the same feather, flock together. Di ba? So kung sino yung mga kasama mo, nagiging ikaw po yun. And that is even biblical. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Pumili po tayo ng mga makakasama natin. Piliin po natin yung mga sasamahan po natin. Kasi malaki po ang epekto nito sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Kung gusto mo talagang lumago bilang isang Christian, importante po na pinipili po natin ang mga makakasama natin. Be with the fellowship with the believers. Mag-cell group po kayo. Okay? Mag-attend po kayo ng mga services po natin. Diba? Kasi importante po yan sa paglago po natin bilang isang Kristiyano. May papakilala po ako sa inyo. Another person. Ito po ay si Eric Liddell. Okay? Sino po si Eric Liddell? Si Eric Liddell po ay isang Olympic runner. And kilala po siya bilang isa sa pinakamagaling na runner ng panahon niya po. That's before World War. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, black and white pa po yung picture niya dyan. Ngayon, maliban po sa pagiging magaling na runner ni Eric Liddell, nakilala rin po siya sa pagiging Christian. Very devout Christian. Okay? And ang sabi po dito, si Eric Liddell daw po ay hindi tumatakbo kapag Sunday. Ha? E paano yun, Sir Ed? Maaapektuhan yung karir niya. Wala po siyang pakialam sa karir niya. May pakialam siya kay Jesus. Ano ba ang mararamdaman ni Jesus kung pipiliin ko tong karir ko over Him? Sadly, a lot of Christians compromise their relationship with the Lord. Dahil na muna ako masimba, Lord. Importante kaya ni Lord. So, parang sinasabi mo na hindi importante si Lord. Kasi inuna mo ito. Di ba? Lord, pass muna po sa prayer. Pagod ako. Eric Liddell, hindi tumatakbo. Kahit competition pa yan, ha? Imagine niyo, ha? Di ba? It is his career na sinasacrifice niya. Pero it is all because of Jesus Christ. And dito natin makikita sa mga choices po natin kung sino ba talagang importante sa atin. Your choices will speak of who you are as a person. Tandaan po natin yan. Ano ba yung mga choices mo sa buhay? Yun yung ikaw. Diba? Kasi dun po natin makikita kung sino po tayo. Sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 14 to 15, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, wrapped in crooked generation, then you will shine among them like stars in the sky. Gusto po ng Panginoon makita po yung pagkakaiba po natin sa sanlibutan. Diba? At sana po, hindi po tayo mag-blend sa sanlibutan. Maging iba po tayo, katulad po ni Eric Liddell. Kung ang mga tao sa Sunday, diba, pumupunta sa kung saan-saan, inuuna kung ano-ano, sana po makita tayo ng Panginoon na iba tayo. Diba? Iba tayo sa mga nasa paligid po natin. And it's between you and the Lord. Hindi naman kita mababantayan. Okay? Baka sabihin niyo, ay babantayan ako ni Sir Ed, kaya gagawin ko next Sunday, mag-a-attend ako. Hindi. Even in the smallest part of your life, every day. Actually po talaga, ang challenge po talaga is not here. Masabi kayo, ay, challenging yung sinabi ni Sir Ed. Hindi po ito yung challenging. Paglabas natin dito, nandun ang challenge. Gagawin mo ba yung mga narinig mo? Sabi dito ni C.S. Lewis, integrity is doing the right thing even no one is watching. Di ko po alam kung anong ginagawa ninyo nang kayo lang mag-isa. Pero dun po natin makikita ang sukatan ng pagiging Kristiyano po natin. Diba? Hindi po natin alam. Pero I hope, okay, na ginagawa po natin yung mga bagay na makapag-glorify sa Panginoon sa panahon po na tayo ay mag-isa lamang. Okay? Okay pa ba tayo? Isang A naman niya dyan? Ayan. Sige. Ayan, buhayin kayo. Mukhang galit na kayo sa akin. Sir Ed, para palagalitan kami. O, sige na, go. Sige, last. Ay, last na ba ito? Parang last na ata. Ayan, tuwang-tuwa sila. Oh. Last na. Oh. Sige. Number 4, impact of shining light. So ano naman ngayon, Sir Ed, kung mag-iilaw ako sa sanlibutan? Ano naman ngayon? Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us.
We implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. Alam niyo po ba na ang pagiging Kristiyano po ninyo ay napaka-importante? Yung identity po natin as Christians are very important. Bakit? Kasi po kung ano man ang gawin mo as an individual, it will affect everyone in the body. Okay po? Example, may ginawang kalokohan si Christian letter A, for example. So si Christian letter A. Tapos si Christian letter B, mabait siya. Dahil may ginawang kalokohan yung isang Christian, okay, ano magiging tingin ng mga tao sa Christian letter B? Pareho na rin. Nagigets niyo po ba? Di ba? Since we are one body, importante po yung mga testimonies natin. Okay? Kaya po pangalagaan po natin yung mga testimonies natin. Kasi malaki po ang magiging impact niyan sa ating evangelism and discipleship. Okay? Marami po mga tao ang hindi naniniwala sa Christianity, hindi dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, kung hindi yung mga taong nagsasabing sila ay may Diyos, ay panagpapakita na parang wala silang Diyos. Nakukuha po ba ninyo? Okay? Kaya po napaka-importante ng testimony po natin, protectionan po natin, because we are the ambassadors for Jesus Christ. Ang pinapahiya mo every time na may ginagawa kang kalokohan, hindi po ang church, kundi si Kristo. Okay? Ganyan pala mga Christian, mga mandaraya. Ganyan pala yung mga Christian, ang iingay sa classroom. Ganyan pala yung mga Christian, mga cheater. Diba? Diba? Napapangitan yung imahe ng Christianity dahil sa kalokohan ng isang tao lamang. Kaya importante po, pagbalik po natin ng school, okay, mga youth, pagbalik natin ng mga trabaho, yung adult, make sure that you will do things for Christ. Palagi niyong nasa isipan, mag-glorify ba nito si Jesus? Diba? Sa desisyon kong ito, sa gagawin kong ito, matutuwa ba si Jesus? Kasi po, you will not get wrong kapag ganyan po ang mindset ninyo. Okay? Palaging ang iisipin ninyo, ito ba ay magbibigay ng glory sa ating Diyos na buhay. Kaya nga sabi nga po ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they will see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Tinitignan po ng Panginoon ang lahat ng ginagawa po natin as individual. Basahin niyo po ang Book of Revelations, nakalagay po yun doon, that God will reward or punish a person according to what he has done. Yes, ligtas ka po kapatid, pero hindi ka ligtas sa consequences ng mga gagawin mong mali. Dapat malinaw po yan sa atin. Okay? Kasi minsan may wrong mindset tayo, okay lang naman, napatawad na ako ni Lord. Oo, napatawad ka ni Lord, pero hindi ka makakawala sa consequences ng kalokohang ginagawa mo ngayon. Kasi hindi hahayaan ng Panginoon na makarating ka sa langit ng may ganyang attitude. Okay? Dito pa lang, aayusin ka na ng Panginoon. Nakukuha po ba natin? Kaya nga minsan may mga nagsasabi, Lord, ba't ito nangyayari sa akin? Tanungin mo ang sarili mo, ano bang ginagawa mo para sa Panginoon? Diba? Kaya yan nangyayari sa'yo. Kasi baka may sinasabi ang Panginoon tungkol sa'yo. Baka nagkukulang ka. Baka may something kang ginagawa kaya nangyayari ito sa'yo. Diba? Importante po yun na maging aware po tayo sa pagkilos ng Espiritu sa atin. And remember po, ang bawat pagkakasala sa Panginoon, nagre-result po yan ng pagiging bingi natin at bulag natin sa Espiritu ng Panginoon. Bigyan ko po kayo ng example. Si David. David was a man after God's own heart. Close sila ng Panginoon. Pero anong ginawa ni David? Nung time na may pinapagawa sa kanya ang Panginoon, sabi ni Lord, David, you go to the war. Punta ka sa war. Okay? Yan yung utos ko sa iyo, yan yung will ko sa iyo, yan yung purpose na pinapagawa ko sa iyo. Anong ginawa ni David? Nandun sa balcony. Diba? Sabi ko dyan sa mga youth, may kanta dun si David nung time na yon. Alam nyo kung ano? Tinitigan ko, nilapitan ko. Ayan. Yun yung ginawa niya kay Bathsheba. Okay, nilapitan ko, tinitigan ko muna, tapos nilapitan ko. Ganun yung ginawa ni David. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari kay David? Okay? Nagsinungaling. Pumatay. Nangalunya. Nagrepent ba si David along the way? Wala tayong narinig. Until such time na nandito na si Nathan, si Prophet Nathan. Sabi ni Prophet Nathan, alam mo ba, Haring David, mayroong isang mayaman na
nagtutupa or nag-aalaga ng tupa, sobrang yaman niya, sobrang dami niyang tupa, ang gaganda ng tupa niya. Tapos merong isang tatay, na iisa lang yung tupa niya, tinuturing na ngang anak nung tatay na yun, yung tupa niya, halos gusto nang itabi sa kanyang higaan. Ganun niya kamahal yung tupang yun. Pero alam mo ba, Haring David, ninakaw yun nung mayaman na yun. Kinuha niya yung kaisa-isang tupa nung matandang yun. Galit si David. Anong sabi ni David? Sino yon? Patayin siya. Yung sabi ni David, patayin siya. Sabi ni Nathan, ikaw yun. Diba? Tingnan nyo, nawala yung sensitivity ni David. Diba? Kasi hindi siya naging ilaw ng sanlibutan. And I warn you, dear Christians, dear brothers and sisters in Christ, huwag po tayo makikipagpatintero sa dyablo. Okay? As much as possible, gawin po natin yung best natin every day to be with the Lord every day. Kasi mawawala po yung sensitivity natin sa Panginoon kung hahayaan po natin yung buhay natin na makokompromise ng kasalanan. Diba? Yun po yung nangyari kay David. Diba? On the other hand, I will tell you a story, a real life story. Kilala niyo po ba ito? Si Rachel Joy Scott. She was an American, teenager, katulad po ninyo, mga kabataan. Yan. Around 17, 18 po ata siya. Unfortunately, namatay po siya ng maaga. Nabaril po siya kasi sa US, uso po yung mga, di ba, yung mga nambabaril na lang bigla. Di ba? Buti na lang sa atin, walang ganun. Di ba? Buti dito sa atin, mababait yung mga tao. Pag dumang ka sa tondo, for example, tatanungin ka nila, anong problema mo? Ganun. Di ba? Very friendly. Ayan, very friendly sila, di ba? Doon, binabaril na lang bigla, di ba? Pero the idea is, ito pong si Rachel Scott, di ba? Makikita nyo naman, very physically beautiful, di ba? Kita nyo na magandang dilag, di ba? Tapos, ito pong si Rachel Joy Scott, according to her parents, bulag daw po siya sa sarili niyang kagandahan. Kasi hindi niya nare-recognize yung kanyang sariling beauty. Sasabi siguro ito yung mga tipo ng mga kabataan na oy, magayunong ka man. Daiman. Daiman, dikit man lang. Ganun. Di ba? Yun, di ba? Ito po yun si Rachel Joy Scott, okay? Tapos, umabot din sa punto, kasi maganda po siya, di ba, mapansin nyo, nagkaroon po siya ng boyfriend. Kinikilig sila. Ganun. Di ba? Nagkaroon din siya ng boyfriend, pero alam nyo po ba, brinake niya yung kanyang boyfriend. Bakit, Sir Ed? Kasi sabi niya, ayokong dumating sa punto na makokompromise ko ang aking sariling purity. Ayoko. Sabi niya, baka kasi umabot sa punto na makagawa kami ng something na hindi namin inaasahan, then ayoko ng ganun. So he break his boyfriend and she continue to do things for the Lord. Ano yung ginagawa niya para sa Lord? Ginagawa niya po is lahat ng mga unwanted, the lost, least, and last sa society nila, sa school po nila, kinakausap ni Rachel. Talagang binibigyan niya ng oras. Halimbawa, may nakita doon na sa gilid lang, kumusta? Alam mo ba, love ka ni Lord, so on and so forth. Ganun po. She is really an encourager. Okay? Hindi siya sumasama doon sa mga malalaking grupo. Mas gusto niyang sinasamahan is yung mga least, lost, and last ng kanyang school. Okay? Unfortunately, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, she was killed in a massacre. Siya po ang unang namatay dun sa mga estudyante na baril during that time. Pero, alam niyo po ba nung nangyari? Sa burol ni Rachel Joy Scott, maraming estudyante ang pumunta sa kanyang burol. And lahat po sila ay may bit-bit na mga testimonies about Rachel Joy Scott on how Rachel light the world of their lives po. Yung mga buhay nilang madilim, pinaliwanag ni Rachel Joy Scott. Anong ginawa niya po? Marami po siyang na-transform na mga tao. Mga tao na hindi na naniniwala sa Diyos, na ngayon ay naniniwala na sa Diyos. Mga taong discouraged, na ngayon ay discouraged na. Mga taong dating walang pakialam sa iba, ngayon may pakialam na sa iba. Yun po yung nagawa niya. And bilang pag-alala sa kanyang ginawa, nagkaroon po ng program ang school na tinatawag na Rachel Challenge. Ano po yung ginagawa sa Rachel Challenge? Sabi po dito, it is promoting kindness and compassion in a school worldwide. Her life demonstrated that even small acts of kindness can have a ripple effect, spreading light and love far and beyond we can see
Her commitment to living out her faith and being a friend to the friendless continues to inspire and change lives, showing the profound impact of shining one's light. Hindi niya man nakita yung epekto ng ginagawa niya, pero alam ko po na nakita yun ng Panginoon. At tuwang-tuwa ang Panginoon sa kanyang ginawa. Because it changes lives. Kanina, di ba, sabi ni Pastor Abs, kung nandito po kayo sa service kanina, alam niyo po ba, sabi ni Pastor Abs, ano yung reason kung bakit hindi nakakapag-disciples yung mga tao? Kasi walang transformation sa buhay. And ito po, yung buhay ni Rachel Joy Scott is a perfect example of transformation. Na kumakausap lang ng tao, nadala niya sa Panginoon because alam niya ang purpose niya sa buhay na ito. Maikli yung buhay niya, pero it was a life worth living. Di ba? Tanungin ko po kayo, hindi naman sa pagiging, sabi nga sa Bicol, paligsok, pero tanungin ko po kayo, hindi naman tayo naniniwala sa paligsok, di ba? Di ba? So, di tayo takot mamatay because we are secured in Christ. Right? Pero ang tanong, ano bang maaalala ng mga tao kapag ikaw ay namatay? Yung mga pandarayang ginagawa mo? Yung mga kalokohang ginagawa mo? Yung mga kasinungaling ang pinagsasasabi mo, yung mga marites na binubulong mo sa kanila, o kung paano mo shinare si Jesus at binago ang mga buhay nila sa pamamagitan ng iyong buhay. And sana po, yun po yung asamin natin, yung pangalawa, na maalala nila ako bilang isang tao na tunay na nagmamahal sa Panginoon at sa lahat ng taong nakakasama at nakakasalamuha ko. Amen? Sabi nga po dito ni Billy Graham was a very famous Bible preacher. Ito po yung sabi niya, "We are the Bibles that the world is reading. We are the creeds that the world is needing. We are the sermons that the world is heeding." Sa Tagalog po, ang ganda po nito sa Tagalog. Sabi po dito, tayo ang mga Biblia na binabasa ng mundo. Tayo ang mga kredo na kailangan ng mundo. Tayo ang mga sermon na pinakikinggan ng mundo. No matter whether you like it or not, our lives is the basis of other people's on how they see God. Kung paano nila nakikita ang Diyos, nakadepende po yun sa kung paano natin ipinamumuhay yung ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya importante po yung testimony natin. Sana po this coming school year, yun po yung maisip natin. Diba? Na ako, gagawin ko yung best ko para maipakilala ko si Kristo sa mga tao pong ito na malapit sa akin. Ipapanoorin po tayong video, at dito na rin po ako halos magtatapos. Po dun sa video, no gift is too small. Diba? Siguro po ngayon, after you read, after I show you a lot of people from Malalay Yousafzai, after Mr. Chen, and a lot of people like Rachel Joy Scott. Siguro what you are thinking, di ko yun kaya, Sir Ed. Kung kaya, there were people of great things. Diba? Pero ako, simpleng tao lang naman po ako, Sir Ed. Tignan natin. Meron po ditong quote. Sige po, asa na yung slide natin. Sabi po dito, I encourage you, if you cannot be the light, you can be the spark. Sabi po sa Ingles, ay sa Tagalog, kung hindi ako magiging ilaw, maaari akong maging ningas. Nakita na po ba kayo ng posporo? Kaya bang makasunog ng posporo ng isang kagubatan? Kaya. Ibig sabihin, wala siya sa laki o sa liit ng inyong pananampalataya, sa laki o sa liit ng inyong ginagawa, kundi ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong obedience. Amen lang ang kailangan ng Panginoon para makagawa siya ng mga malalaking bagay sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao na malapit sa iyo. Sabi nga po sa Zechariah chapter 4 verse 10, "The Lord do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin." Ang issue sa Panginoon po is hindi kung gaano kalaki ang pwede mong gawin, kundi ang tanong, willing ka ba na may gawin para sa Kanya? Kasi po, ang sabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay.
The reason why sometimes we feel that God is not promoting us because yung ang maliit hindi mo kayang gawin. Humihingi ka ng healing. Ipag-pray nga, hindi mo kayang gawin yung may sakit. Humihingi ka ng wisdom sa Panginoon. Magbasa nga ng Bible, di mo magawa. How can God do great things in your life kung ang mga small things nga ay pinapabayaan mo? Balikan natin. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. We do good things to other people, ultimately because we want to praise and glorify God's name through Jesus Christ. And again, hindi po natin ito kaya kung wala ang pagsama ng banal na Santong Espiritu sa ating mga buhay. Kaya po importante na tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen.